Topic natin, cancer sa kababaihan. Ano ba yung mga bagong lumalabas na mga cancer? Kaya kailangan tayong mag-ingat, magbantay, magbibigay tayo ng mga tips. Ito munang top 10. 2, thyroid o kaya leukemia. Oo. Doon sa top 10, 7 lang yung aking babanggitin, pero doon muna tayo sa 2, tapos yung top 5. So, sa top 10, nakita nila yung thyroid. May mga babae, nagkakaroon sila ng bukol dito sa harap ng kanilang leeg. Parang masikip, parang sinisikip yung kanilang leeg. Nag-iiba yung boses, hirap lumunok. Tapos may kulani kapag kinapa mo dun sa iyong leeg. Tapos, makirot dun sa iyong lalamunan. Ang kailangan mong puntahan, ang iyong endocrinologist. O kaya naman, ay ang iyong ENT doctor. Kasi, sa mga babae, nagkakaroon ng tinatawag na thyroid cancer. Nawawala din yung boses, parang napapaos. Meron ding pag-ubo na nagtataka ka, wala ka namang sipon. Hirap lumunok o kaya ay huminga. Pero mostly masakit dun sa bandang leeg. Yung next, leukemia sa mga kababaihan. Pagod, mahina, nagkakaroon sila ng fever sa gabi. Hindi nila maintindihan bakit. Pero dito, merong mga pasa. Huwag ho kayong matakot kapag maliliit lamang yung pasa. Kasi yung mga ibang babae, pagdating ng pasa, sasabihin, ano kaya to? Pag maliliit, okay lang. Yung malalaki yung mas binabantayan natin. Tapos mas hirap huminga, masakit yung mga kasukasuan, yung pala dun sa bandang buto. Namamayat, pwedeng sintomas po ito ng leukemia. At saka mas dumudugo yung ilong nila. So pupunta po tayo sa doktor para sa dugo. Ang tawag po doon, hematologist. Punta na po tayo sa top 5 talaga. So nagkaroon ng pag-aaral na statistics nila, nakita nila ang pinaka-common talaga yung breast cancer. So yan yung number 1 cancer sa kababaihan sa Pilipinas. So parang nagkakaroon ng bagong kaso, dumadami yung mga bagong kaso ng breast cancer. Ano ba yung mararamdaman mo sa iyong breast o sa iyong nipple? So titignan mo, importante lagi tayong nagsi-self breast examination para malaman mo may pagbabago ba sa nakikita mo. Gawin mo ito kada 15 ng bawat buwan o kaya kada katapusan para hindi mo nalilimutan. Ito pa ang iyong nararamdaman. May bukol. So, oras may bukol sa breast, punta na agad sa inyong surgeon. May nakakapakang kulani dun sa iyong kilikili. Laging masakit yung breast, tapos dun sa nipple mo, may discharge. Huwag ho tayong magtatago, huwag tayong matatakot, lalong dapat pumunta sa surgeon. Kapag edad 40 na tayo, maganda, nag-self-breast exam. Actually, by 20s, dapat may self-breast examination na tayo. Hanggang sa umidad kayo. Mammogram, pwede nyo start at age 40, once a year. Pero kapag 45 pataas, pwede ng every other year kung normal naman. Pag 40 to 44, pwedeng every other year. Pero kapag tumuntong ka na sa mga 45 to 54, yan mas maganda kada taon. Tapos 55 pataas ulit, kada 2 taon pwede na. At maaari kang hingan ng MRI kapag meron kayong lahi ng breast cancer kada buwan. Yung self-breast examination kada buwan, maaari kang hinga ng MRI kapag medyo duda yung iyong surgeons. Kung yung self-breast, libre ho yan. So, hindi kayo gagastos. Bakit hindi na lamang yon ang gawin ninyo? Number 2 na common sa kababaihan, cervical cancer. Ito po, nagkakaroon ng pagbabago sa inyong menstruation. Malakas ang inyong menstruation, nagkakaroon ng pagdurugo pagkatapos ng pagtatalik. Tapos masakit at saka parang lumalaki yung inyong binti. Mapagurin kayo, masakit dito sa may balakang. Magtataka kayo, bakit na-fracture o na-fracture yung inyong buto? Tapos pag-ihi nyo, parang may dugo na mamayat din. So pag cervical exam, cervical cancer,
magpapa-examine po tayo ng puwerta. Ang tawag po doon, pap smear. Mas maganda na pa-pap smear, 25 years old hanggang 65 years old. Gumagawa din ang inyong mga OBGYN ang tinatawag na HPV test, so Human Papilloma Virus Test. So sila po yung gumagawa nun kada 5 years at yung pap smear kada 3 years. Sana po magpapacheck up tayo sa ating OBGYN. Number 3, colorectal cancer. So cancer po sa bituka. Ang mapapansin nyo, pag dumumi kayo, bakit naging pulang-pula yung tubig ng inodoro? Tapos nagiging anemic, namamayat kayo. Yung inyong pagdumi, bakit parang hindi nauubos? Tapos nagko-constipate kayo, laging masakit yung tiyan, numinipis po yung dumi, parang pencil, masakit lagi ang tiyan, lalo na kung may lahi kayo, medyo tumaba kayo. Ito po yung mga risk factors. Tapos yung kinakain ninyo, mga preserve. Tapos mga meat palagi. O kaya naman mga inihaw. So ito po yung mga risk factor. Kailangan pumunta tayo sa ating gastroenterologist para gumawa ng colonoscopy. Meron din tinatawag na CT colonography or flexible sigmoidoscopy para screening. So, dito nyo malalaman, sisilipin po yung inyong bituka kung meron tayong problema dun sa loob ng bituka. So, surgeon o gastroenterologist, doktor sa tiyan, ang pinupuntahan kapag may pagbabago sa inyong pagdumi at saka kung lagi masakit yung tiyan. Number 4, common sa kababaihan, lung cancer. Sabi niyo, hindi naman ako naninigarilyo. Bakit ako malalang cancer? Yun po kasing exposure o pagkalantad natin sa mga chemical o kaya particles dun sa hangin na ating nalalanghap. Pwede rin hong mag-cause ng problema sa baga. Hindi lamang ang paninigarilyo. Pero mas maigi kung walang naninigarilyo sa bahay. So, iiwas po natin ang sarili natin at ang mga bata sa mga naninigarilyo. Maganda po, mag-x-ray tayo, pero kapag medyo duda yung doktor, pwede kayong hingian ng low-dose CT scan. Mapapansin nyo rin, bakit namaos yung aking boses, tapos matagalang ubo. Lagi kayong ubo, sipon, hindi makahinga, masakit dun sa inyong dibdib, at saka parang may bahid ng dugo pag umubo kayo. Yung iba naman, nawawalan lamang ng timbang. Parang kumukonti yung timbang, weight loss. Hindi naman sila nagpapapayat. Tsaka, laging pagod na pagod. At number 5, yung ovarian cancer. Ito, pang babae talaga ito. Kahit anong edad, pwedeng tamaan. Sintomas nito, parang lumalaki yung tiyan. Bloated, parang mahangin. Pero, wala ka namang ganang kumain. Tapos, namamayat ka pa. Ihi ka ng ihi. Tapos, mabilis mabusog. Masakit dun sa may puson. Minsan, nagbabago na rin yung pagdumi nila at saka yung kanilang pag-ihi. Pero, mas masakit lagi dun sa likod. Minsan, walang nararamdaman. So, ano yung mga sintomas na babantayan natin at papansinin natin sa ating sarili? Number 1, pag may pagbabago sa inyong pagregla, nagkaroon kayo ng bleeding, hindi sa pagitan ng dalawang menses ninyo o pagre-regla ninyo. O kaya naman, ang lakas ng paglabas ng inyong regla or menopause na kayo, bakit bigla kayong nagkaroon ng bleeding din? O kaya sa pagitan nga ng dalawang regla, bakit nagkaroon pa ulit ng bleeding? So, yan yung mga babantayan natin, lalo na kung may kasabay na masakit na puson, tsaka masakit na balakang. O parang may nakakapa kayo dun sa inyong puson. Punta po tayo sa ating OBGYN. Number 2, ito general na nararamdaman ng mga may cancer na mamayat. Hindi naman kayo nagbabawas ng kinakain. Number 3, mapagurin. Ang bilis-bilis nyong mapagod, pero pareho lang naman yung trabaho ninyong ginagawa. Number 4, bloating. Parang laging mahangin o feeling nyo, lumalaki yung tiyan nyo. Hindi naman talaga kayo tumataba, pero bakit parang mas malaki? Or mapapansin, bakit lumaki yung inyong tiyan? Number 5, masakit sa puson, masakit sa balakang,
lagi din niyang nararamdaman. Number 6, yung pagdumi ninyo. Nagtitibi, tapos lumiit yung dumi ninyo, tapos may dugo pa na lumabas sa inodoro. So, kailangan punta po tayo sa ating surgeon or sa ating gastroenterologist. Number 7, nakakaramdam ng walang ganang kumain o kaya hindi matunawan. Yun yung feeling nila. O kaya naman, minsan parang nag-a-acid. So, puro sa tiyan yung nararamdaman. Number 8, pagbabago ng pag-ihi. Parang gusto mo punta ka ng punta sa banyo. O kaya nagkaroon ng blood dun sa inyong ihi. Number 9, magkapaho tayo ng buong katawan natin pag naliligo, nagsasabon. Ikapain nyo ho dun sa inyong leeg, dun sa inyong kilikili, kahit ho dun sa inyong singit. Kasi dyan madalas merong mga kulani. At pag bagong tubo yan, hanapin niyo yung dahilan. Ba't kayo nagkaroon ng kulani, infection ba, or ibang problema? Number 10, ubo. Doon sa mga cancer na nabanggit ko, sa thyroid, sa lungs, inuubo sila. Medyo matagalang pag-ubutot, tsaka medyo masakit doon sa dibdib, or minsan may kasama pang dugo kapag sila ay umubo. Paano mapiprevento? Iwas tayo sa sigarilyo at saka sa alak. Iwasan na yan. Importante yung screening, yung mga binanggit ko kanina, para ma-detect o malaman ng maaga, mas magagamot din kayo ng maaga. Alamin nyo rin yung history o lahi ng inyong pamilya. So, yung mga detection, yung self-breast examination, pap smear, mga x-ray, kailangan po natin yan. Number 3, huwag po tayong magpapataba, tamang timbang, kaya mag-exercise tayo. Kailangan active tayo physically. So, ehersisyo. Pagdating naman sa pagkain, prutas, gulay, iba-ibang kulay ng ating prutas at gulay. Kasi andyan po yung mga anti-cancer. Tapos, imbis na karne ang kakainin natin, mas maganda yung isda. Omega-3 fatty acid, maganda po ito. Anti-cancer. Tapos, sa ating love life, syempre mas maganda, safe sex, wag masyadong risky sa ating behavior o kaya iba-ibang partner, mas maganda, isang partner lang. Tapos, pag nasabihan kayo na kailangan nyo ng biopsy, wag ho kayong magtatago. Kailangan nung malaman ano ang sakit nyo through biopsy lang. Kasi doon malalaman ano ang magiging gamutan sa inyo. Pag sinabing may bukol, kailangan matanggal yon. 3 lang naman ang tatanggalin, KKK. Tanggalin yung cancer, tanggalin yung kulani, mag-chemotherapy kung kinakailangan. Pag walang pera, humingi po tayo ng pera sa ating mga kaibigan at kamag-anak. Huwag na mangutang, humingi na kasi baka hindi natin mabayaran. Pati tulong, humingi ho tayo. Pagbabantay ng anak, paano magpagamot, baka may alam sila. Number 9, punta po tayo sa mga regional hospitals. Doon sa mga walang bayad, kung wala tayong kakayanan magbayad, kahit outpatient muna, makita muna kayo, wag nang patagalin para malaman lang yung diagnosis. At number 10, ipa-opera, tanggalin agad yung cancer, sabi ko nga. So sana po nakatulong ito sa ating mga kababaihan, bantayan ang sarili. Salamat po.